Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So isa rin po ba kayo sa mga nangangarap mag-apply at makarating dito sa Canada? So ayan po ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon kung paano nga po ba ang mag-apply papunta rito sa Canada. So ayan po ay comment ng isa nating kababayan na si @neomix12tv. So shout out sa iyo kabayan. At maraming salamat po sa pagbibigay mo ng time para panoorin yung vlog ko at maraming salamat po sa tiwala. So ayan ang sabi niya, paano mag-apply sa Canada boss? May passport na po ako, master baker po ang skills ko or kahit ano na lang ang work boss. Kahit wala ako experience, kahit factory worker, gusto po makatry mag-abroad dyan sa Canada. 44 years old na po ako boss. So ayan po yung comment ni kabayan at neomix12tv. So ayan po yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon. So before anything else mga tropa, 493 subscribers na po pala tayo. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang po. Thank you in advance mga tropa. So ayun, yan po yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon kung paano nga ba ang mag-apply dito sa Canada. So ayun kabayan, so sa mga gusto pong mag-apply, ito po yung number 1 option ninyo. Pumunta po kayo sa Job Bank Canada. So i-search nyo po yan sa Google Chrome, i-click nyo, and then pumunta po kayo sa Foreign Candidates from Outside Canada. Dahil yung Job Bank Canada po mga tropa, meron po yan nung para sa mga aplikante na nandito na po sa Canada. So since nandyan po kayo sa Pilipinas at neomix12tv, at sa mga kababayan natin na nandiyan dyan sa Pilipinas, so ang gagawin nyo po is doon po kayo a-apply sa Foreign Candidates from Outside Canada. So i-click nyo po yon. So lalabas po doon lahat ng hiring. So kung master baker po ang gusto mong applyan, i-search mo po yan at lalabas po yan doon kabayan. So i-click mo yon, pasahan mo na ang application. So kung gusto mo naman mag-try ng ibang work, so i-search mo yung work na gusto mo, i-click mo, and then pasahan mo rin ng application. So ayun kabayan, ayan po yung number 1 option mo. Pumunta ka po ng Job Bank Canada. So ayan po yung number 1 option mo. So pangalawa, pumunta ka po ng agency dyan sa atin sa Pilipinas. So ito kabayan, just a friendly reminder, So yung pupuntahan mo pong agency, i-make sure mo po na accredited yan ng DOLE, na talaga bang nakakapagpaalis siya ng mga aplikante papuntang ibang bansa, especially dito sa Canada. Dahil nako po, alam naman nating lahat na mahirap po yung mabiktima tayo ng mga illegal recruiter. I-make sure nyo kabayan na yung a-apply yung agency is legit po yan. I-double check nyo or i-triple check nyo kung kailangan, dahil alam naman natin na magbibitaw kayo ng pera dyan. So anyway, ayan yung number 2 options mo kabayan. Pumunta ka ng agency dyan sa atin sa Pilipinas, and then mag-apply ka, mag-inquire ka. So once na meron silang hiring, so hihingan ka ng mga requirements niyan, i-interviewin ka, and then pag nakapasa ka, so ayan, makakarating ka na po ng Canada. So alam naman natin lahat niyan na syempre pera ang kailangan niyan dahil may placement fee, and then sometimes syempre yung plane ticket, and then may mga iba-iba pang gastos yan, but meron din namang mga company na sila na yung sumasagot nung gastos nung mga aplikante nila. So ayan, number 2 options mo, mag-agency ka dyan sa atin sa Pilipinas. So yun naman, and then nabanggit mo rin dyan sa comment mo kabayan na willing kang mag-work kahit wala kang experience. So ito, kung gusto mong magtrabaho kahit wala kang experience, subukan mo yung mga trabaho sa farm. So ayan, pumunta ka rin dyan sa Job Bank Canada, i-search mo yung mga trabaho sa farm, and then lalabas dyan kung ano yung gusto mong trabaho, i-click mo, and then pasahan mo din ng application. Dahil meron din tayong mga kababayan na, actually marami na tayong kababayan na nakarating dito sa Canada na nasa farm nagtatrabaho kahit wala naman silang experience. So ayan, but it doesn't mean kabayan na pag nag-apply ka matatanggap ka na kaagad. So dedepende po yan doon sa mag-hire sa inyo, dedepende yan sa mag-i-interview sa inyo, at isa pa dedepende po yan sa yung mga isasagot mo sa interview, kasi tatanungin ka naman yan kung willing ka bang matuto, willing ka bang matrain, willing ka bang mag-stay in. So kung
kung mga itanong yan sa inyong bagay na yan, basta willing naman kayong matuto, willing kayong i-train. So, yung iba namang hiring manager, yung iba namang nag-i-interview, kahit na walang experience, basta willing kayong matuto, at maha-hire pa rin kayo. So, ayan, subukan mo kabayan, subukan mo yung, yung mga farm works. So, what I suggest, kabayan, is subukan mong mag-aral ng caregiver dyan sa atin sa Pilipinas. So once na meron ka ng certificate, graduate ka na ng caregiver, kumuha ka ng experience. And then once na may certificate ka na, may experience ka na, subukan mo i-search yung mga requirements sa pag-a-apply bilang caregiver, and then kunin mo yung iba pa nilang requirements, and then mag-apply ka na bilang caregiver. Dahil kabayan, just to let you know na ang caregiver ngayong 2024 dito sa Canada is napaka-in-demand po niyan. And number one priority nila mga kabayan na kung ikaw po ay magki-caregiver dito sa Canada. So napakalaki po nung chance mo makarating ka dito, and then napakalaki din po yung chance na maging permanent resident ka ng Canada, which is napakaganda po niyan. So ayan, feeling ko naman kabayan, willing kang mag-change ng career. Subukan mo yung pag-caregiver kung hindi ka man pala rin dyan sa mga naunang options na nabanggit natin. So, try mo yung pag-caregiver dahil napakaganda pong opportunity niyan ngayong 2024 dito sa Canada. So, ayun kabayan, hopefully nasagot ko yung katanungan mo at nabigyan kita ng kaunting idea. At sa mga gusto nga po palang mag-apply papunta rito sa Canada, kung napanood nyo po yung video natin ngayon, so subukan nyo po yung mga choices na napag-usapan natin. And hopefully, makarating po kayo dito sa Canada at matanggap po kayo sa mga trabaho na a-applyan ninyo. So, ayun, bago natin i-end yung video natin, shout out nga po pala kay @Kabanga Vlogs 6828. So, shout out sa iyo kabayan. Maraming salamat sa support. At lagi kang mag-iingat. So, laro tayo minsan dyan sa Edithville pag summer. So, ayun, thank you po sa inyong lahat kabayan. At kita-kits po tayo sa next video.